Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Matthew, chapter 9, verses 28 hanggang 29. Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. The simplicity of believing. Ano po? At malinaw po dito sa mga talatang binasa po natin kung paano po pinagaling ng Panginoong Hesus. Ito pong dalawang lalaking bulag. Ang sabi po rito, according to your faith will it be done to you. Ako po'y naniniwala na napakasimple lamang po ng pananalig o pananampalataya na dapat gawin ng isang tao. Ano po? Hindi po yan kino-complicate ng Panginoon kasi nire-require niya po ang pananampalataya sa lahat po ng tao. Sabi po sa Hebrews 11:6, para maligtas tayo, makaranas tayo ng kanyang mga pangako, mamuhay tayo ng matagumpay sa buhay na ito, kailangan po ay nananampalataya po tayo. Kaya ako po'y naniniwala na napakasimple po nito at may tamang paraan po ng pananampalataya. At ang sabi rito nung dalawang bulag, yes Lord. Ano po, yun lamang ang kanilang tinuran. Nung tinanong sila ng Panginoon na, do you believe that I am able to do this? So ibig sabihin, kailangan po ay manampalataya lang tayo sumang-ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus. Kasi ganun po ang totoong pananalig. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 20, we simply say yes to His word or promises. Kaya maintindihan nyo na bakit itong centurion, na nandoon po sa Matthew chapter 8, verse 8, ay hinangaan ng Panginoon sa kanyang pananampalataya. Kasi ang sabi ng Panginoon sa kanya, pupunta ako sa iyong bahay. Pero ang sabi po ng centurion, hindi na kailangan, Panginoon, sabihin mo lamang at gagaling yung aking alipin o yung aking katulong. So sa madaling salita, ang hinihintay lamang ng Lord sa atin ay yung panampalatayanan natin yung kanyang salita. At yung pong ginawa nitong centurion o yung kapitang Romano. Kaya nirecognize ng Lord yung kanyang pananampalataya. Sabi ng Panginoon, I have not found in Israel anyone with such great faith. So ibig sabihin, kakaiba. Tinawag pa ng Panginoon na yung pananampalataya nitong centurion na great faith. Kasi ito po'y nakasalig sa sinabi ni Jesus, sa salita ng Diyos. Ngayon, bakit ko po sinasabing napaka-simple ng pananampalataya? Sa Romans chapter 10 verse 8, pinaliwanag po ito ni St. Paul. Sabi niya, the word is near you. Malapit sa inyo ang salita ng Diyos. It is in your mouth and in your heart. Kaya alam natin yung familiar na verse 9, that if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe with our heart that God raised Him from the dead, we will be saved. Alam natin yun kasi nung na-born again tayo, ginawa natin yan Pero tinutukoy po dito ni St. Paul ay yung word of faith, yung salita ng Diyos. Kasi sa pamamagitan daw po ng ating puso, it is with your heart that you believe. So hindi po sa isip, with our heart daw po, that we believe, and it is with your mouth that you confess. So napakasimple po nun. Kasi para sa isang tao, kailangan niya lamang gawin ay panaligan ng buong puso yung sinabi ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos. Kaya sabi ni San Pablo, napakalapit nito sa inyong mga bibig at sa inyong mga puso. So wala tayong kailangan gawin. Hindi natin kailangan pahirapan ang ating katawan. Hindi tayo kailangan pumunta sa malayo. Maski nakahiga ka, nakaupo ka, nakatayo ka, pwede kang manampalataya. Kahit sinong tao, mayaman, mahirap, anong kalagayan mo sa buhay,
may sakit ka man, malusog ka, pwede kang manampalataya. Kasi pinasisimple lamang ito ng Panginoon para maranasan natin yung pagkilos niya sa ating buhay. Ngayon, sa Hebrews chapter 3 verse 12, ingatan po natin kasi yung ating puso. Kasi yung puso ng tao, pwedeng ma-develop yan into a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Yun naman pala. Kasi yung puso natin talaga, nadadaya yan. Nadadaya yan ni Satanas ng mga problema at pagsubok para wag tayong maniwala sa salita ng Diyos. Kaya ang pinakamahalaga po sa pananampalataya ay ang Word of God. Kung mapapansin niyo po dito sa mundong ito, may kapangyarihan na ang salita eh. Ano po, pagka tayo nag-usap o tayo nagkaroon ng transaksyon sa pamamagitan niya ng salita at napanghahawakan natin iyon. Yung iba ginagawa itong kontrata para magkaroon ng kasunduan. Pero alam niyo po ba sa spirit world, makapangyarihan po ang salita ng Lord. Ang sabi po ng Psalm 119 verse 89, "Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven." Fix na po yan. Establish na po yan. Ibig sabihin, kailangan paniwalaan lang natin. Kaya sa Biblia, pinaalalahanan tayo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, "Do not go beyond what is written." Tayo mga Kristiyano, Bible-based tayo. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, dun tayo. Hindi tayo lalagpas dun. At kung naalala niyo ang Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4, verse 4, sabi niya, "Man shall not live by bread alone, but from every word that proceedeth from the mouth of God." Kita ninyo, ang pagkain pala ng espiritu ng tao, salita ng Diyos. Kaya mapapansin niyo sa Romans chapter 10, verse 17, "Faith comes from hearing, hearing the words of Christ." Kasi yung salita lamang ng Diyos ang nakapapasok po sa ating espiritu at nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Kung ako po'y tatanungin nyo kung paano natin na palalakasin yung ating pananampalataya, simple lang. Makinig ka ng makinig ng salita ng Diyos. Kaya pag ginawa mo yan, masasabi mo totoo ang Diyos sa kanyang salita. Sabi sa Romans chapter 3 verse 4, "Let God be true and every man a liar." Ngayon, wala nang problema kung sakali pong matuto tayong manampalataya sa ating mga puso. Kaya lang may bibig ba tayo? Ito po yung kadalasan nakikita kong problema ng marami sa atin. Kaya pansinin nyo, no, sa pananampalataya, mahalaga yung puso, siya kayong ating labi o bibig. Sa Matthew chapter 12 verse 37, "For by words you will be acquitted and by your words you will be condemned." Minsan iba yung lumalabas sa ating bibig. Kinokontra nito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya babantayan natin yung lumalabas sa ating bibig. Ano po, at maraming Kristiyano kaya sila natatalo sa buhay kasi iba yung lumalabas sa kanilang bibig kaysa dun sa laman ng kanilang puso. Ano po, kaya babantayan natin ano po yung mga idle talk, sabi ng Biblia na binabanggit dito sa Matthew chapter 12 verse 36 hanggang 37. Yung tinatawag na double talking, yan po ang karakteristik ng double-minded man na sinasabi sa James chapter 1 verse 7 and 8. Kasi sa verse 6 dapat tayo daw po, we must believe and not doubt. Minsan, nanampalataya na tayo. Sabi natin, "Lord, thank you, pinagaling mo na ako." Nung naramdaman mo muli yung simptomas, naku, hindi pa yata ako magaling. Naku, baka tuloy-tuloy na itong karamdaman na ito. No? Minsan guilty tayo ng double talk. Ano po? Ang sabi ng Biblia, huwag umasang tatanggap mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ng isip. Panghuli, meron tayong nakasanayan na tradisyon. Kaya nananalify ang Word of God. Yun ang sinasabi ng Mark chapter 7 verse 13. Ganito kasi yan, Pastor Hindi na nangyayari ang mga himala. Hindi na gagaling yung mga may sakit. Noon lamang yan. Yan ang tinuturo sa amin. Yan ang tradisyon na kinalakihan ko. No? So, yun. Nakulong ka na, kapatid. So, wala nang opportunity para yung Word of God kumilos sa iyong buhay. Ngayon magtataka ka, bakit yung ibang tao gumagaling? Ikaw, hindi. Kasi nakulong ka na ng tradisyon.
Kaya alam niyo po, paalala sa atin yung sinasabi sa Matthew chapter 13 verse 23, yung nakikinig ng salita ng Diyos at umuunawa, pinangahawakan ang salita ng Diyos. Siya yung tumatanggap ng mga pangako ng Diyos at namumunga. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.